Sabi ko nga sa inyo, ito yung ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko to sa inyo. Oo. Ito yung isang patunay na si BBM ang punot dulo nitong mga problema na ito. Bakit? Galit daw siya. Galit daw siya. Tinanggalan ang PhilHealth ng budget. Natatandaan ninyo? Tinanggalan ng PhilHealth ng budget or binawasan ng budget ang PhilHealth. Giniro pa nga yata eh. Di ba? Pero sabi niya, okay lang yan. Okay lang yan. Yung pera nila, idagdag na lang natin saan? Sa DPWH. Defended to give PhilHealth zero subsidy in 2025 budget. Ziniro mo yung health, tapos pinaboran mo yung DPWH. Bakit mo papaboran yung DPWH kung wala kayong kinalaman dito sa kabalbalan na to? Diba? Sa konstitusyon, sabi nila, dapat daw ang pinakamataas na budget allocation sa education. Pero since 2023, 2024, 2025, ang pinakamataas na budget allocation, DPWH. Sinong pumipirma ng budget ng Pilipinas? Congress, Senate ang nagpe-prepare, Bongbong pipirma para maging batas. Di ba? Gulat din kayo di ba? Kita mo? So dito pa lang malalaman mo na itong ginagawa ni Bongbong, hugas kamay na lang 'yan. Hugas kamay na lang 'yan. Ikaw pumirma ng budget Yung may mga insertions, ikaw ang pumirma Yung mga flood control projects ng 2025 na nag-push through kahit na, 'di ba? Kine-question nga natin yung GAA 2025 Ikaw ang pumirma Sabi nga, may blanco. Pagdating sa inyo, wala nang blanco. Tinatanong, sinong naglagay ng mga blankong item? Di ba? Wala na kayong imik tungkol dun. Hindi na natin binabalikan yon. Bakit? Kasi nga, gumagawa na sila ng maraming diversion para malito tayo. Magalit kayo sa Diskaya. Magalit kayo sa ganito. Magalit kayo sa ganyan. Anong sinasabi ni Toby Chanko? Si Toby Chanko mismo ang may hawak ng mga insertions, which is at least 14 billion na insertion sa 2025 GAA, House Appropriations at saka yung appropriation at saka yung Speaker of the House. So sa appropriation mismo, dahil trabaho yan ni Zaldico, siya ang nag-allocate ng mga budget, ng mga insertion, siya ang naglagay. Tinatanong ngayon kung alin-alin yung mga insertions na yan. At magpaliwanag kung saan nilagay at bakit siya ang nagdi-decide kung saan ilalagay itong bilyon-bilyon na pera na ito. Asan na ngayon si Sir? Wala na, nandoon na sa abroad. Diba? Nasa ibang bansa na. Wala na. Yari na tayo pagka ganyan. Diba? Sino ngayon ang dapat na pinopokusan natin? Sila Diskaya? Wala yan. Sila Diskaya, fall guy lang yan. May kasalanan yan. Kasuhan yan. Makulong yung mga buwisit na yan. Kunin lahat ng ari-arian. Ibalik nyo sa hirap. Para maranasan nila ulit yung para yung British accent nila, gamitin nila pag bumibili sila sa tindahan, pag nangungutang sila ng sardinas. Ang Ate, pa-order ng 2 Youngstown. Sige. Diba okay yan? Para sa kasiyahan ninyo, sige, gawin nyo yan. Total, ako rin, duda rin kung itong yaman netong mga to, alam natin kung saan galing. Duda din ako. Kaya lang, medyo kahit papaano, bumabalanse rin ako. Kasi advocate tayo ng presumption of innocence So ang tao hanggat hindi pa naman nakakasuhan at na papatunayan ng korte na may kasalanan, dapat bigyan natin ng patas na laban yan. 'Di ba? So, wag kayong masyadong mag-focus
sa mga ingay na ganito. Pag sinamahan na yan ng aktivista, malamang sa malamang propaganda na yan. Ginagamit na lang itong mga kontraktor na ito para mapagtakpan at sila na lang ang masisi. Pero sa totoo lang, ang pumipirma ng budget na korap, si Bongbong. Ang sabi ni Ungab, ang pinakakorap na budget sa history ng Pilipinas, 2025 GAA. Sinong pumirma? Si Bongbong. Sinong nagbalangkas? Si Romualdez at saka si Zaldico at saka kung sino-sino pa, yung small committee diyan sa Congress. Tapos, si Grace po. Isa din yan. Pinalusot ni Grace po sa Senado. Tapos ano? Pinirmahan ni Bongbong. Doon tayo mag-focus. Masyado kayong nalilingat. Masyado kayong naliligaw. Doon lang tayo. Focus lang tayo sa totoong may kasalanan. Hindi doon sa mga ginagamit para makapaghugas kamay. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y